ay mag-live muna tayo. Mamaya hindi na tayo makakagulapay eh. Antok na tayo. So, magla-live lang tayo ngayon ng konti kasi medyo gumaganda-ganda yung tinatakbo ng usapin ng impeachment laban kay Sara Duterte. Parang nagsisimula na yung hindi pa nga nagsisimula yung toe-to-toe na hearing or trial proper, di ba? Bloodbath na kagad. Kumbaga, ibig sabihin, parang nakikita mo talaga na walang pupuntahan itong impeachment na ito laban kay Sara Duterte dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Tapos itong mga congressman, doon mo makikita na talagang personal yung kanilang pagboto ng impeachment kay Sara Duterte, and then very political kasi they are not basing their votes batay sa ebidensya. Diba? Sabi nga ni Congressman Toby Chanco, merong kapalit daw itong pagboto kay ng impeachment kay Sara Duterte. At nitong nakaraang linggo, nakita naman natin ang NUP sa pangunguna nitong congressman na si Puno, parang inirereklamo niya yung FLR, di ba? Yung mga pondo nila sa kanilang mga congressional district kung bakit ay hindi pa daw nare-release at mga naka-FLR or for later release. Parang nagpaparinig sila na sige, wag nyo kaming release, hindi kami makikipagkaisa diyan or hindi kami boboto ng yes sa impeachment ni Sara Duterte. So ang problema nila ngayon, anong ang bibigay nila ngayon sa mga congressman, anong kapalit? Si Congressman Toby Chanco na nakakaalam noon kasi siya yung mismo nagsabi na may kapalit ang pagboto ng impeachment kay Sara Duterte. Well, yung iba, di ba? Malinaw din naman yung sinabi ni Toby Chanco na itong mga ito ay talagang personal ang kanilang pagboto. Kasi kapag si Sara ay naupo sa 2028, nanalo bilang presidente, hindi siya papaareglo. Sabi nga niya, 1,000,000% naniniwala siya na hindi magpapaareglo si Sara Duterte. And therefore, tama yung sinasabi natin noon na simula't-simula pa lang na itong mga congressman na bumoto ng impeachment na sufficient, informed, and in substance yung complaint ng impeachment kay Sara Duterte, there's no way out for them. Diba? Hindi na nila kayang bumaliktad pa. Kasi andun na sila, kumbaga napasok na sila, nasubo na sila, napangalanan na sila ng 18 Marines, walang bawi yan. So, why not take a risk, diba? Na i-impeach si Sara Duterte para disqualified na siya sa 2028 presidential election. That's the only way out. That's the only option for this following congressman cited doon sa listahan na ng affidavit ng mga 18 Marines and Army na nadelibera ng pera. So kita nyo, magkadugtong yung usapin ng 18 Marines at magkadugtong yung usapin dito sa impeachment ni Sara Duterte. Because if there's this congressman were not able to impeach Sara Duterte, bahala na kayo sa 2028 election. Diba? Hi Batanteros TV, diba? Bahala na kayo sa 2028. Kahit manalo kayo sa inyong mga distrito, diba? Sabi nga, manalo ka, matalo ka man sa 2028, sa iyong congressional district at maging maupo ka uli sa pagiging congressman, hindi ka makakalusot kay Sara Duterte. At yan ang takot ng mga congressman na ito. Diba? So there's no other way out for them para maialis yung kumbaga, takot sila Yun na lang talaga, Sara Duterte. I-impeach si Sara Duterte. Yun na lang ang pwede nilang gawin. Other than that, there's no any option para sa kanilang makaligtas dito sa flood control anomaly. Kasi sabi nga ni Sara Duterte, walang pwedeng makalusot dito. Kaya nitong mga nakaraan, di ba? Noong sinabi nila na sufficient, informed, and in substance yung impeachment kay Sara Duterte, pinakakalat pa nila yung kanilang propaganda na sufficient yung kanilang ebidensya sa impeachment ni Sara Duterte. At yung kahapon, kung inyong napanood, doon sa kanila namang pagdetermine kung sufficient in grounds naman yung
impeachment ni Sara Duterte, walang nag-motion, di ba? Na kung walang opposition. So the Committee on Justice decided na not only sufficient in substance but also sufficient sa ground. Pero nitong araw na ito, di ba? Balak nga natin sana na gumawa ng content dahil nung nakarang araw gumawa tayo ng content at sinabi natin bakit pa ang ginawa nitong si Sara Duterte ay answer ad cotellam, di ba? Ating pang in-explain doon na itong answer ad cotellam is just to kumbaga precautionary sa kanyang rights na hindi niya wini-waive to question all those allegations. However, hindi nga malinaw kung anong allegations doon. Kasi papaano lilinaw ang isang allegation kung defective yung isinasabi mo na impeachable grounds sa isang impeachable officer. Kumbaga, walang specific na impeachable act. Halimbawa, yung kanyang usapin doon sa laging pinapaulit-ulit, yung sa COA 125 million, yung graft and corruption daw yun, di ba? Graft yun di ba? Graft and corruption. Hindi pa naman po pwedeng gamitin yun na impeachable offense laban sa isang sitting vice president or sa isang impeachable officer. Bakit? Yung notice of disallowance ay hindi final. Diba? Walang finality and therefore, hindi siya nagko-constitute ng isang krimen. Therefore, kung hindi siya magko-constitute ng isang krimen, you cannot use it as an evidence to impeach an impeachable officer. Diba? You cannot justify. So may mali, may problema. Alin pa yung ibinibintang sa kanya? Yun daw tinasabi na na grave threat. Diba? Grave threat, sabi nga natin, kahit bali-baliktarin mo ang revised penal code, kahit kaninong libro, I will recommend yung libro na revised penal code nitong si Reyes, book 1 and book 2, wala kang makikita doon na elemento ng grave threat na sinasabi muna na papatayin kita kapag namatay ako at meron akong kinontrata na assassin. Diba? Conditional, and that condition is very impossible. That's why hindi siya nagko-constitute. Diba? Hindi pumapasok yung elemento ng grave threats. Kaya anong gagawin? Kumbaga, pag sinagot ni Sara Duterte yun, parang sinabi niya na oo, yung grave threat ay may elementong ganyan na imposible. Parang yung defect ay kanyang na-cure. Kumbaga, inayos niya. Therefore, ang ginawa ni Sara Duterte at ng kanyang mga defense counsel, hindi namin sasagutin doon sa iyong katanungan na yon. Ang sasabihin namin ay wala ebidensya. Kasi wala naman talaga. Ako lang ba ang nagsabi nun? Aba, hindi lang ako nagsabi nun. Kasi ngayong araw na ito mismo, kung inyong napanood, habang ini-interview ni Ted Filon at nitong si DJ Chacha, si Jerby Luistro na siyang chairman ng Committee on Justice. Anong sabi niya? Walang ebidensya. Di ba? Walang ebidensya. Panoorin nyo. Yung ngayong March 19, yung kanyang interview na kaninang umaga at nandun siya sa kanyang sasakyan at nagta-travel. Anong suot niya doon? Parang naka-orange. Naka-pink yata ang suot ni Jerby Luistro doon Sinabi niya mismo, mula sa bibig niya walang ebidensya. At yung kanilang mga pinagbabatayan daw, katulad nung sabi nga ay ill-gotten wealth or unexplained wealth, is just from citation nitong si Congressman Tere Ridon ng Bicol Saro. Di ba? Citation lang. Di totoo yung ating sinasabi na nung una pa na walang ebidensya. At ngayon, mismong si Luistro na mismo ang nag-justify doon sa sagot na answer ad cotellam ni BP Sara. Kasi dati noon, tayo lang ang nagsasabi na, hindi kailangang sagutin. Ang sasabihin lang ni Sara dyan, justification is walang ebidensya. Therefore, ang sagot niya, answer ad cotellam. Di ba? Mali daw yun. Mali. Ewan ko kung nakainom ba ito si
Luistro kaninang umaga habang ini-interview ni Ted Filon. Ginastify mo mismo yung answer ad cotellam ni BP Sara. Nakahapon lamang, March 18, ay inyong kinikriticize doon sa inyong Committee on Justice, sa Justice Committee. Katulad nitong si Congressman, sino ba ito? Rufus Rodriguez. Idol ko pa naman itong si Rufus Rodriguez kasi kung matatandaan ko yung libro niya ng taxation, yun ang binabasa ko nun sa law school, yung kay Rufus Rodriguez. Diba? Sabi ni Rufus Rodriguez, I'm very disappointed. Diba? Disappointed daw siya dun sa 16 lawyers na nag-sign noong answer ad cotellam ni BP Sara. However, today, from, diba, Luistro's mouth, diba, word for word, inamin niya, wala pa silang hawak na ebidensya. Walang ebidensya. And therefore, ginajustify mo yung answer ad cotellam ni BP Sara. So there's no need for us na mga gumagawa ng mga content dito, diba, para magpaliwanag, para i-convince itong mga tangalista, para i-convince itong mga kritiko ni Sara Duterte dun sa sagot ni Sara Duterte. Diba? Wala, hindi na namin, kasi nga, ang justification natin nung kahapon is totoo yung sinasabi ni Sara Duterte dahil itong complainant, hindi sila nag-file ng pleadings nila na ang tawag doon ay reply doon sa answer. Kasi answer ni Sara Duterte, then ang trabaho ng complainants, mag-file sila ng pleadings na reply, then rejoinder. However, hindi nag-reply itong mga complainant. Therefore, although wala yung legal implication, but pwede nun na ma-impluensyahan ang publiko at ang mga congressman. Tandaan natin, this proceeding is sui generis, political ang itong impeachment. Baba ang judges dito at itong doon sa Senado at dito naman sa baba sa Kongreso, ang magiging batayan nila sa pagboto ng yes or no ay yung ebidensya. Kasi nga, sabi nga natin, unlike before nila, sabi nga doon sila Erap Estrada, sila Corona, sila Conchita, basta sila Mercedes Gutierrez na mga na-impeach, in-impeach, di ba? Compare kay Sara Duterte, you need, sabi nga yung quantum of evidence mo dapat beyond reasonable doubt. Although hindi yun yung quantum of evidence sa impeachment proceeding para sabi nga ma-impeach mo ang isang impeachable officer. However, sabi nga ang usapan dito ay politika at si Sara Duterte very popular yan. So, kinakailangan mong tumbasan yung popularity niya ng ebidensya. Hindi po pwedeng katulad ito nung kila Corona, hindi po pwedeng ito nung mga past na in-impeach na basta sabi-sabi lang, the people will believe, diba, easily at makukonbinsi mo sila. Hindi may solid ground si Sara Duterte. And therefore, your target is yung kanyang supporters, yung kanyang bailiwick, yung kanyang, sabi nga, solid supporters sa ibaba. You need to convince them. Pag hindi mo na-convince yun, 50-50 ang mga congressman kung boboto sila ng yes sa impeachment na Sara. Kasi mag-apektuhan sila sa 2028 presidential or national election. Kung si Sara Duterte, sabi nga natin, ang popularity lang niya, kunwari 10% o kaya katulad yung popularity